Hallelujah. Panginoong nagliligtas, sa ati darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, ilang araw na lamang ho sa Biyernes ng gabi, simula na ang simbang gabi. Alam mo ninyo, kung titingnan natin ang paligid natin, makikita ho natin na parang nagmamadali na ang lahat. Kaya nga mayroon tayong kasabihan, pag tumitingin ka sa paligid mo, ano ang sabi mo ko minsan? Alam mo, wala pa akong ginagawa, parang nakakapagod ng tignan. Naranasan niyo ho ba yun? Pagpasok mo ng isang mall, parang gusto mo nang umatras. Parang nakakapagod. Kasi ang daming gumagalaw, ang dami mong nakikita. Nakakapagod tignan. At tamang-tama ho yan sa ating mga pagbasa ngayon at sa ating kapistahang ipinagdiriwang ngayon. Santa Lucia, Saint Lucy, ang patron ng mga may kapansanan sa paningin. Ang patron ng paningin, Santa Lucia, light, liwanag. Kaya nga kung tayo po ay merong kapansanan sa mata, kung meron tayong problema sa paningin, sa Kanya tayo lumalapit at humihingi ng panalangin. Pero meron pang higit sa matang ginagamit natin para makakita. Merong isang programa, game show, ang pamagat, I Can See Your Voice. I can see your voice. Nakikita kita sa pamamagitan ng iyong tinig. At sana tayo ganun din. Nakakakita tayo, hindi gamit lang ang mata natin. Dapat nakakakita tayo, gamit din ng puso natin. Sapagkat tulad ng sabi ng Ebanghelyo natin, ano ang sabi ni Kristo? Kayo ay pagpapahingahin ko. Hindi lang ang inyong katawan, ang inyong kaluluwa. Sapagkat ang nakikita ng Diyos ay hindi lang ikaw na nagtatrabaho 24/7. Ang nakikita ng Diyos ay hindi lang ikaw na nagluto na, ikaw pa rin na naghugas ng pinggan, ikaw pa rin ang naglinis ng bahay. Ang nakikita ng Diyos ay hindi lang ikaw na ginagawa mong araw ang gabi at gabi ang araw. Ganun ka magtrabaho. Pero higit pa, ang nakikita ng Diyos ay ang napapagod mo ng kalooban.
ay ang napapagod mo ng isipan, ay ang napapagod mo ng puso. At yun ang ating inilalapid sa Panginoon ngayon. Sabi sa ating unang pagbasa, ang Panginoong makapangyarihan ang nagpapalakas sa mga mahihina. Huwag kang magpanggap. Alam ng Diyos kung kailan ka na napapagod, kung kailan ka na napupuno, kung kailan ka na nauubos. Wala tayong maitatago sa Diyos. Sabi nga, hindi masamang mapagod. Huwag ka lang titigil maglingkod. Yung aking mga kabataan noon, nung kabataan ko rin bilang pare, ako ang in charge sa kanila sa dati kong parokya, binigyan nila ako ng t-shirt. Ang ganda na nakasulat sa t-shirt. Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang maghahangad na magkaroon din ng ganong t-shirt dahil sa nakasulat. Ang nakasulat sa t-shirt, pahingi ng pahinga. Pahingi ng pahinga. Sa pagkapatuloy na misa natin mga kapatid, bago matapos ang taon na ito, hindi lang ikaw, tignan mo ng may puso ang mga kasama mo. Baka napapagod na rin sila. Baka nanghihingi na rin sila ng pahinga. Tignan mo ang mga tao sa paligid mo. Marunong kang maawa. Kung kaya mong tumulong, bawasan mo ang pagod, ang gutom, ang takot nila. At huwag kang mag-alala. Lahat ng ginagawa mong sakripisyo, lahat ng ginagawa mong kabutihan, sa kabila ng iyong sariling pangangailangan, at kahit gaano pang pagsubok ang dumating, lahat ng ginagawa mong kabutihan, kitang-kita ng Diyos at hinding-hindi makakalimutan ng Diyos. Sa Panginoon, magpapahinga tayo dahil nakikita tayo ng Panginoon. Amen.